Eto na nga, 1 kilong atay at balon-balunan. Nilinis ko na at pinaghiwalay ko na nga yung puso, yung atay at balon-balunan. Maghihiwa lang ako dito ng 20 pesos na sibuyas. Yes, 20 pesos ang isa niyan. Medyo malaki naman, kaya sabi ko, pwede na yan sa 20. Maraming salamat pala sa lahat ng nanonood sa oras na ito. At sa mga ngayon palang nadaan, mag-follow na po kayo. Maraming salamat po at natagpuan nyo ako. Start na tayo agad magsalang dito. So magpapainit lang tayo ng mantika dito at ang gagawin natin, magpiprito lang muna tayo ng atay. Yes, piprituhin muna natin itong atay pero hindi natin isasagad ang pagkakaprito rito. Piprito natin to kung tawagin ay malasado, yung bang may dugo-dugo pa ng konti sa loob. Siguro mga 5 minutes lang na halo-halo yan. Ito, ganito na ang itsura niyan. So ayan, pwede na natin munang itabi ito at naprito na nga natin yung ating mga atay ng manok. Itabi lang muna natin yung atay at yung ding mantika na yan ang gagamitin natin. So magigisa naman tayo dito ng ating bawang at sibuyas. So halo-halo lang hanggang sa malanta na nga yung ating sibuyas and then maya-maya pwede na nating ilagay yung ating mga giniling na bawang. Mga 1 kutsarang giniling na bawang lang ay okay na. Pero kung gusto mong mas madami, okay lang naman at wala naman din problema. Mas masarap nga pag medyo maraming bawang. Hintay ka lang ng mga ilang minuto pagka humahalimuyak na sa buong kusina nyo yung ginigisa mo. Pwede mo nang ilagay dyan yung mga balon-balunan at saka yung puso. Dahil nga matigas itong mga balon-balunan, kailangan ay mapalambot muna natin ito. So halu-haluin mo lang muna hanggang sa masangkot siya. Tapos timplahan muna natin ito ng pamintang wasak o pamintang durog. Tapos ng pamintang durog, lalagyan din natin ito ng konting patis. So konting patis muna. Iwasan mong damihan agad yung patis kasi pagka yan ay umalat, mahirap nang habulin. Kasi matulin tumakbo yan. Hindi, joke lang. Mahirap nang habulin yung sobrang alat pagka sumabas sa alat yung ating niluluto. Tapos pwede na nating sabawan ito. So kailangan sabawan mo lang ng halos sakto lang doon sa kanyang laman at wag mo masyadong dadamihan at baka malunod naman. 25 minutes ko itong pinalambutan sa mahinang apoy lang ha. Tapos yan, pwede na nating timplahan ito. Lalagyan ko ng toyo, siguro mga 2 sandok lang o kulang-kulang 2 sandok yung aking ilalagay dito. Pagkatapos ng toyo, lalagyan ko ito ng mga 4 na kutsara sigurong tomato sauce. Yes, tomato sauce po ang aking ginamit, hindi kamatis at napakamahal naman talaga ng kamatis. Napapansin ko nga sa palengke, ang tumal ng kamatis ngayon kasi nga sa sobrang mahal siguro hindi na lang sila bumibili, baka nga nagto-tomato sauce na lang sila. Para nga maalis yung kanyang taglay na lansa, gagamit tayo dito ng suka. Mga 1.5 sandok ng suka yung aking ilalagay dito. Tapos wait lang natin ng kumulo siya ng kumulo hanggang sa mag-evaporate na nga yung kanyang acid. At wag mo munang hahaluin at baka mamaya mahilaw. So pagka kumulo-kulo na, lagay mo na nga yung atay. Kung napapansin niyo medyo marami-rami pa yung sabaw ng ating niluluto. Yan na rin yung magluluto ng tuluyan doon sa mga atay na niluto natin ng malasado kanina. At medyo nahuli pa nga ng dating yung ating bayaning si Jose P. Laurel, kaya yan, hinabol ko na. So ngayon naman, it's time na pwede na tayong maglagay ng pampalasa dito. Gamit kayo ng bechin o kaya ng konting pampalasa. Option na lang naman yun kung gusto nyo ng malasa o hindi. Pero kung ayaw nyo, okay lang naman, wala naman problema. Tapos gamit lang tayo dito ng mga ilang pirasong pampagana. At eto nga yung mas maganda dyan, kung talagang mahilig kang kumain ng sili, dagdagan mo pa ng sili para mas masarap ang kainan. Reduce lang natin ng konti yung sabaw and then okay na, hanguin na natin ito. Pwede na to at talaga namang makapapakain ka ng napakarami dito pagka ito ang ulam mo. Sana next time makakita ako sa palengke nung laman loob ng itik o kaya naman yung bahay guya ng mga manok para makapagluto at ma-share ko rin sa inyo kung paano lutuin yung mga ganong klaseng laman loob. So maraming salamat sa lahat ng nanood at sumuporta. Hanggang dito na lang muna yung ating video. Kita-kita tayo ulit sa mga susunod nating video. Mag-comment ka na, i-share mo na at i-like mo na rin yung ating video. Salamat! I love you all!